Hello everyone! Kumusta po ang bawat isa? Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ibabahagi kung ano ba yung kapangyarihan ng paghingi sa Diyos or the power of asking God. Ang paghingi ay isang normal na gawain ng tao. Maraming dahilan kung bakit tayo humingi. Mayroong humihingi tayo ng tulong, humihingi tayo ng pabor, humihingi tayo ng mga anumang bagay na para mapunan ang ating mga pangangailangan o kaya ay matugunan ang ating mga problema. Ang salitang ask ay mula sa Greek word na aiteo. It pronounced like ahetheo, na ang ibig sabihin ay humiling, humingi o magpetisyon. Sa kultura ng mga Hudyo, ang prayer or petition or ang panalangin or paghingi sa Diyos ay siyang sentrong aspeto ng kanilang reliyosong buhay. Sumasalamin ito ng relasyon nila sa Diyos ng kanilang pagdepende at pagtitiwala sa Kanya. Ang paggamit ng salitang aiteo sa Bagong Tipan ay sumasalamin ito ng cultural practices o gawi ng mga tao noon na nagbibigay diin ng pag-asa ng mananampalataya sa Diyos sa Kanyang patnubay at paglalaan o ang pagbibigay niya ng Kanyang pangangailangan. Ang unang point na makukuha natin dito is asking is the rule of the kingdom. Ayon kay Charles Spurgeon, isang Baptist teacher at isang maimpluwensyang tao at kilala bilang tawag na the Prince of Preachers, whether we like it or not, asking is the rule of the kingdom. If you may have everything by asking in His name and nothing without asking, I beg you to see how absolutely vital prayer is. Sabi niya doon, gusto man natin o hindi, ang paghingi ang siyang tuntunin ng kaharian ng Diyos. Huwag tayong mag-atubili na humingi sa Diyos. Dahil sa ating paghingi sa Kanya ay dito natin nararanasan ang Kanyang kapangyarihan. Sa ating paghingi ay dito niya rin ipinapakita ang Kanyang kalooban sa atin. Dito nabubuksan ang pintuan ng langit upang dumaloy ang kasagutan ng Diyos sa ating mga kahilingan. Sa paghingi natin sa Diyos ay dito natin natatagpuan, nakikita o nalalaman ang mga kasagutan sa ating mga tanong sa mga pangyayari sa ating buhay. Dito rin natin nalalaman ang mga bagay na nais ibahagi ng Diyos sa atin. Dito natin matutuklasan ang mga bagay na mahirap maunawaan. Sabi ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga disipulo sa John 16 verse 24, "Until now you have asked nothing in my name. Ask and you shall receive, and your joy may be full." Minsan sa ating buhay Kristiyano na kahit na matagal na tayong lumalakad kasama ang Diyos, matagal na tayong mananampalataya, ay mayroon pa rin tayong mga hesitance or hindi tayo malaya na nakakalapit sa Diyos upang humingi. Yung iba, sasabihin nila, alam na ng Diyos yan, alam na ng Diyos ang nasa puso ko, kahit hindi ko hingiin, kaya niyang ibigay. Minsan naman ang dahilan naman ay sabi nila ay alam naman ng Diyos ang aking nasa puso kahit hindi ako magsalita. Yes, totoo naman yan. Wala naman talagang lingid sa Diyos. Alam niya lahat. Pero bakit sinasabi niya na tayo ay humingi? Tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil ang una ay ito ay mismong Kanyang sinabi na humingi tayo at tayo ay bibigyan. At ang pangalawa ay dahil nais niyang Diyos na maging bahagi ng ating araw-araw na buhay. Pangatlo, dahil nais ng Diyos na sa Kanya lang tayo dapat umasa at dumepende. At ang pang-apat ay dahil nais ng Diyos na mas makilala pa natin Siya. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, kung hindi tayo hihingi, wala tayong matatanggap. Kaya huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mag-atubili na lumapit at humingi sa Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabuting Ama. Siya ay napaka-generous na Ama. Humingi ka at ikaw ay makakatanggap. Sinabi niya doon sa John 16 verse 24, "Ask and you will receive, that your joy may be full." So kapag tayo ay humihingi sa Diyos, nagdudulot din ito ng kagalakan sa atin. Bakit? Dahil batid ng Diyos na kapag tinugon niya ang ating mga kahilingan, ito ay magriresulta ng kagalakan sa ating puso na makikita rin ng iba na ang Diyos na ating pinapaniwalaan, na ang Diyos na ating pinaghihingan ay totoo, na magre-resulta rin sa kanila ng papuri nila para sa Diyos. At yon ang magbibigay ng kaluwalhatian para sa Diyos. Na hindi lang sa ating kagalakan, na hindi lang sa
mga nasagot na panalangin ang kung saan makakakuha ng kaluwalhatian ang Diyos, kundi pati rin sa mga tao na nakakakita ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang pangalawang punto, ask with faith. Sinabi sa Matthew 21 verse 22, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." Sa iyong paghingi sa Diyos, ang iyong pananampalataya ang susi upang matugon ang iyong mga hinihingi sa Diyos. Napakahalaga na mayroon tayong pananampalataya sa ating paglapit, sa ating paghingi sa Diyos, dahil hindi kailanman ibibigay ng Diyos ang ating mga hiningi kung tayo ay mayroong pagdududa or hindi tayo naniniwala na kaya niya yung ibigay. Ano ba yung faith? Sinabi dun sa Hebrews 11 verse 1, "Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Faith is believing without seeing. Faith is believing in your mind, believing in your heart na kahit na hindi mo pa siya nakikita, pero pinananampalatayaan mo na nandoon na natanggap mo na. At ang pananampalataya na ito na magbibigay ng katugunan ng Diyos sa ating mga hinihingi sa Kanya ay nakasentro sa karakter ng Diyos. Dahil ang faith ay hindi talaga totoong faith kung hindi nakapokus sa karakter ng Diyos. Dahil kung minsan sinasabi natin na I have faith, may pananampalataya ako, pero alam naman natin at the back of our mind na mayroon palang tutulong o kaya mayroong magbibigay or mayroon palang paraan na naisip mo na pwedeng makapagbigay or makapag-provide nung hinihingi mo. Pero ang genuine or purong faith ay ito yung nakafocus sa kung sino ang Diyos at kung ano yung karakter niya. Kaya minsan kung hindi natutugon ay nadidismaya tayo, napanghihinaan tayo ng loob kasi somehow mayroon tayong faith pero hindi pala yun nakasentro or nakafocus sa kung sino ang Diyos at ang kanyang karakter. So kung tayo ay humihingi sa Diyos, panampalatayaan natin ito ng buo at yung pananampalataya natin ay puro na nakatuon sa Diyos. Ang pangatlong punto, ask according to God's will. 1 John 5 verses 14 to 15. "And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked Him." Hindi lahat ng hinihingi natin or yung ninanais natin ay kalooban ng Diyos. Tama? So kahit na hiningi natin yun, kung hindi niya kalooban ay hindi rin natin matatanggap. Kaya humingi tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Ang ating paghingi ay naaayon sa ipinahayag na kalooban ng Diyos, na ang kalooban niya sa atin ay atin siyang kilalanin, mahalin at mapaglingkuran ng buong puso sa habang buhay. Na ang magiging bunga ng mga ito ay ang pagmamahal din sa kapwa. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. At kung magagawa natin yan or nagagawa natin yan ay humihiling tayo or makakahiling tayo ng ayon sa kanyang kalooban. At kung kalooban yun ng Diyos, tiyak ang kanyang pagsagot sa iyo. Kaya napakahalaga na tayo ay magpasakop sa Diyos, isurrender natin ang ating buhay, ang ating mga ninanais upang ating malaman ang kanyang kalooban. Dahil kapag nagagawa natin yun, ginagabayan niya tayo. Binibigyan niya tayo ng mga desires or nais sa buhay na kung saan ay nakakalugod sa Kanya. At yung mga binigay niyang yun din ang magiging panalangin natin na idudulog natin sa Kanya. At sabi sa verse na ating binasa, He hears us. Bakit? Dahil yung ipinapanalangin natin ay siya rin mismo ang nagbigay sa ating puso. Kaya mayroon tayong confidence or kapanatagan na tutugunin niya ang mga hinihiling natin. At ang pang-apat na punto, asking in Jesus' name glorifies the Father. John 14 verses 13 to 14, "Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it." Humingi tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Humingi tayo ng mabuti at ng ikabubuti natin.
Humingi tayo ng karunungan sa ating mga gagawing mga desisyon o mga pagpaplano. Humingi tayo ng proteksyon laban sa ginagawa ng kaaway sa atin. Humingi tayo ng pagkilos ng Diyos na gumawa siya ng mga milagro sa mga kinakailangang sitwasyon. Humingi tayo ng katagumpayan sa ating mga ministry o sa ating mga trabaho. Humingi tayo ng provision sa ating mga pangangailangan. Humingi tayo ng kagalingan. Humingi tayo sa Kanya dahil ito ay Kanyang ibibigay. Humingi tayo sa Kanya dahil ang Panginoong Hesus ay hindi lang siya ang ating intercessor or tagapamagitan, ngunit siya ay makapangyarihang Diyos na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng paghingi sa Kanyang pangalan ay maaari nating makamit ang ating mga hinihiling. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang pangalan ay maaari nating makamit ang ating mga hinihingi. Sa ating paghingi sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus ay naluluwalhati ang Diyos Ama. Ang karunungan, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ang siyang naitataas kung tayo ay humihingi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang kapangyarihan ng pagkilos ng kasagutan ng ating mga hiningi ay galing sa Kanya. Sa ating application, don't hesitate to ask God. Huwag mag-alinlangan na humingi sa Diyos. Lumapit tayo ng may confidence. Lumapit tayo ng may pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang mga anak ng Diyos ay hindi sila lumalapit sa kanilang tatay ng nahihiya, kundi malaya nilang naipapakita or naipapadama, nasasabi yung kanilang saalobin sa kanilang Ama. Ang pangalawa, believe that you will receive what you have asked for. Manampalataya ka, maniwala ka na matatanggap mo ang iyong hinihiling sa Diyos. Ano man ang hinihingi mo sa Diyos na naaayon sa Kanyang kalooban ay panampalatayaan mo ito. Huwag kang magamba o mag-alinlangan na hindi ito tutugunin ng Diyos. Dahil walang mahirap sa Kanya walang imposible. Ibibigay niya ang anumang nais mo na naaayon sa Kanyang kalooban. At ang pangatlo ay know God's will. Spend time with Him and His Word daily. Kilalanin mo at alamin mo ang kalooban ng Diyos. Maglaan ka talaga ng oras para siya ay makilala pa at makapagbasa, makapag-meditate ng Kanyang salita. At ito ay dapat araw-araw dahil dito natin malalaman ang Kanyang kalooban sa atin. Naway makatulong ang video na to na aking ibinahagi. Naway ikaw ay huwag mahiyang humingi at lumapit sa Diyos ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At patuloy na alamin mo ang Kanyang kalooban upang ang iyong mga hinihiling na ayon sa Kanyang kalooban ay tiyak na Kanyang ibibigay sa iyo. Maraming salamat at hanggang sa muli. God bless you.